Nagbabalik po ang KML sa DZRH. Bago natin kausapin ang mga kaibigan natin at kaibigan natin mula sa GSIS, nais ko lang ulitin na ang PAGCOR Photography Contest 2024 ay umarangkada na simula pa noong February 15, 2024. Kaya inaanyahan ng mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ng mga nasa sektor ng agrikultura na tungo sa masaganang ani hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayanang Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alfredo Altenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone, ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha ang digital cameras at ang mobile category at tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong 2023. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makakatanggap ng 100,000 piso premyo bawat isa. Samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo ng sa mobile at drone categories. Ibinaba na ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumuhok sa 16 or 16 years old mula sa 18 years old noong 2023. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon 2024 simula pa noong February 15, 2024. Para sa kompletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Yan po. Sa bahagi ito ng ating programa, nakakausap na natin ang ating special guest mula sa GSIS. At ito, matagal ko na kilala ito. Kasi 10 taong kilala ko na. Sipin niyo yun, nasa taong kilala ko na. Kasi almost 40 years ko na kaibigan ito, kaya hindi ko pwede i-reveal yung age. Ang pinaka-vice president, isa sa mga vice president ng GSIS, ang aking ka-teammate sa debating team, Rachel Toledo Edjan. Welcome, Ma'am Rachel. Hello, Good afternoon, Sir Ricky. Hello, Ma'am Cory, Sir Emer. Yes. Opo, ginhawang hapon po sa ating lahat. Oo, at alam mo, nasabi nga namin doon sa poster, di ba? Yan ang talagang nag-aalaga sa ating mga Public abang lingkod, no? Kung tawagan. Bigyan mo kami ng background muna, Ma'am Rachel. Ilang balata membership ngayon ng GSIS? Sa ngayon po, meron po tayong 2.205 million state workers at about 500 pensioners po nationwide. Wow, kamusta po kayo? 500,000 pensioners nationwide. Yan. At yan, karamihan, teachers. Tama ba? Teachers. Opo, 40% po ng ating population ay teachers. Yung iba po nagtatrabaho sa LGUs, NGAs, GOCCs, GFIs. Correct. Although lahat ata ng GOCC, hindi lahat GSIS, no? Merong SSS. Opo, yung iba po nagpapamember po sila ngayon sa GSIS. Ayun. Sa totoo lang kasi ang pag-alaga ng pera ng GSIS napakahusay, no? At dahil dyan, aming imbitahin Emer at Cory, si Ma'am Rachel, kasi minsan na akong nakinabang sa programa ng GSIS. At dahil dyan, sabi ko kay President Vic Veloso, President GM, tutulong ako at tutulong tayong tatlo at sa DZRH kaya mo yan, na para ipaalam sa publiko na huwag sila matakot kung meron pa silang outstanding na loan sa GSIS dahil merong programang makakatulong sa inyo. Yan. Ano ang loan program ng GSIS para sa mga members? Doon muna tayo, Rachel.
Opo sir, isa po sa flagship program ng ating kasalukuyang Board of Trustees at ni PGM Vic Veloso ay ang tinatawag po nating GSIS Multipurpose Loan Program or MPL Flex na may layuning magbigay ng financial assistance sa ating 2.2 million members. Pwede po kasi ito sa pondo po nila, mag-loan nila sa GSIS, magamit na opportunity para po maging startup business nila and at the same time, pwede po rin nilang gamitin ito para palaguin ang kanilang negosyo. Kasi po kung ikukumpara ang ating MPL Flex sa ibang loan sa market, makikita po natin na napakababa po ng interest rate na ino-offer ng GSIS na pwedeng hulugan hanggang sa maximum ng 15 years at pwede po silang mag-loan up to 14 times ng kanilang basic monthly salary. And yung pwede po nilang mahiram at mayroon din po itong one-time waiver ng surcharges and penalties if in case po meron po silang active member sila and then meron po silang due and demandable accounts na hindi nila kayang bayaran ng buo. Sa MPL Flex po, mare-regularize po ang kanilang loan obligation and at the same time, makukuha po nila ang kanilang retirement benefit ng buo dahil na-regularize po nila ang deduction nila sa loan obligation. Kanina po sir, nag-google ako. Chinek ko po yung average basic monthly salary ng government employee. Lumalabas po doon sa Google na ito ay 34,500. So kung ito po ay multiply natin sa 14 times sa kanilang BMS or basic monthly salary, pwede silang mangutang up to 517,500 na ang pwedeng bayaran ng 15 years sa halagang 5,753 lang po. Kaya na nilang mag-start up ng business. Opo, sir. Yes. So yan pinapabalita nyo sa lahat ng agency na may mga members ng GSIS. Opo, diba? 2.2 million po, sir, ang ating members. Right. Doon naman sa pabahay, bago ko ipasok si Cory si Emma sa mga tanong nila. Paano tumutulong ang GSIS sa kakulangan ng pabahay ng bansa? Tayo rin po ay kaagapay ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na matugunan ang pangangailangan ng kakulangan sa babahay sa ating bansa. Kaya nga po, nilaunch po natin ang tinatawag nating GSIS, Lease with Option to Buy or LWOB, na kung saan kung ikaw po ay nakatira sa isang bahay na ikaw ay kasama na doon sa mapo-foreclose, binibigyan po ng opportunity ang nakatira doon na mag-rent po doon sa property na yon and at the same time, eventually, mabayaran po nila ng buo yun at mapasa kanila na po yung bahay na kanilang tinitirahan. Bukod po dito, meron din po tayong restructuring program. Nagbibigay po tayo ng condonation to sa mga borrowers na may due and demandable na kung saan pinapayagan na ma-stretch yung kanilang monthly amortization up to 70 years old po ang computation. So kung 50 years old po sila up to 70, mariregularize din po ang kanilang monthly amortization. Idadagdag ko na rin po, Sir Ricky, na ang GSIS po ay balak magtayo ng low-cost housing condominium sa Fairview, Quezon City at Tuguejo, Antipolo na inaasahang matapos po ngayong 2025. 4PH po yun, ano? Okay, wow. Yung ba ho yung 4PH program? Pwede po mag-apply dito kahit po private sector employees po. Yun, magaling ang GSIS. Ganda. Bago ko kayo patunungin biglaan lang ito, importante, matanong ko kay Rachel. Itong aspeto ng tulong sa mga kababayan natin o mga members na nagkaroon ng utang before. Ano itong magandang program na pinopromote ni President Wick at ng buong GSIS ngayon? At paano sila pwede mag-avail dito? Opo, napakagandang program po ito para po doon sa mga inactive members na. Yung pong mga empleyado na umalis na sa serbisyo, subalit kung ano man pong dahilan, nakalimutan, hindi po nasingil, hindi na ibawas, binibigyan po natin ng pagkakataon ang mga inactive members na ito
na maiayos po nila ang kanilang loan obligation sa pamamagitan po ng pag-avail ng GSIS Restructuring Program for Service Loans. Ito po ay loan program na ino-offer sa inactive members na kung saan nagtayo po, ang GSIS po ay nagbibigay ng one-time condonation ng restructuring program para matulungan po ang borrowers na hindi makabayad ng utang nila or ng obligasyon nila, yung mga nakaraan pa or yung mga borrowers po na may utang ng mahigit sa 6 na buwan. Pwede pong Yun. bayaran ang ng buo o hulugan ang RPSL at ito po ay magbibigay ng mas mababang interest rate kung sila po ay magkakaroon ng mas mataas na down payment, higit po sa 10%. Ayun. So in other words, Cory at Emel, Yes. ating sinasabi dito na kung kayo'y nagkaroon ng utang noong araw at kayo'y retired na, huwag kayong matakot na magpunta sa GSIS para mabayaran yan. Kasi meron silang programa na magaang na payment scheme, mababa interest, tanggal pa mga penalty. Ba? So, ang keywords letter, ang key letter dyan, Rachel, is RPSL. L. Oo, RPSL. So, ano ibig sabihin ulit ng RPSL, Rachel? Restructuring Program for Service Loans po. Ayun. So, yan ang purpose ng pag-imbita natin sa kanila. Marami na nag-avail yan at sinisikap talaga ng GSIS sa ilalim ni President at GM Vic Veloso na engganyohin ang mga maraming naka-avail nung araw at magaang na paraan ng pagbayad. Okay. Alam ko may tanong si Cory. Go ahead, Cory. Yung nature ng loan na kinukuha ng mga GSIS members, para sa anong klaseng negosyo? Ang negosyo po ay nasa member po yon kung ano po ang negosyong gusto nilang pasukin. Halimbawa po, kung ikaw ay isang member, papayagan ka po na makapag-loan up to 14 times ng iyong basic monthly salary na pwede mo pong gawing halimbawa piggery, poultry, pang down payment mo po kung gusto mo po ng condominium, pagbili ng lote. Pwede po anything under the sun na gusto nyo pong gawing passive income upang yung inyong actual na income sa ngayon ay madagdagan ng pagdating po ng panahon kasi kumbaga po, nagkakaroon na kayo ng investment, nagkakaroon na kayo ng passive income while you are still in active service po. Yun. Kasi marami dyan kasi ML at Cory. Active pa. Na-avail nung sila'y nagtatrabaho pa. Oo, yun, pandemic at ano. At dahil nga dyan, yung iba, sabihin na natin, nakakaligtaan. Nakaligtaan, balikan, at ginagawa ngayon ng paraan ng GSI, di ba Rachel, na mag-open up at bigyan sila ng ways and means na masettle yung mga utang niyo. Para hindi na rin lumago. Di ba? Emel, alam ko may katanungan ka. Go ahead. Yes, Ma'am Rachel. Sa pabahay program. Sir. Yes, ma'am. Kasama kayo sa 4PH. Tutulong na pala kayo sa pambansang pabahay ni Presidente, no? So, may mga beneficiaries din tayo na pwede palang mag-avail din ng loans. At syempre, mga empleyado ng mga LGUs, pwede pala sa mga GSIS itong loans nyo, no? Ang galing, ha? Sir, kahit kayo, sir, pwede po. Yes, oo nga, maraming nakahanda. Kaya maganda yung project nyo sa Antipolo at sa Quezon City po ba? Ogeo. Ogeo. Opo, magkakaroon po tayo ng low-cost condominium project sa Fairview, Quezon City, at saka po dito po sa Cogeo, Antipolo. Dami. Tungkol naman po doon sa inyong tanong, Sir Emer, tungkol doon sa lease with option to buy, 13,000 po ang available na units na pwede pong i-avail ng isang government at isang private sector employees na kung saan meron po silang pwede po nilang i-rent and at the same time in the future po, ito po ay kanilang mabayaran ng buo para ang titulo po nito ay ma-issue po sa kanila. Sa katunayan po, ang aming housing group ay napakasipag po na mag-conduct ng caravan kung saang lugar upang i-share po itong magandang balitang ito. Very good. Ako, ayan. Very good, very good. Yeah, thank you. At sinasabi nga dito na
maliban dito sa programa ito, Rachel, ano pa ang mga latest na mga programs na inaalok ngayon ng GSI sa mga members nila? Maganda pong balita, good news po ito dahil ngayon, sa darating na May 31, magkakaroon po ang GSIS ng kanang ating idadaos po natin ng ating 87th GSIS anniversary. Wow. Na kung Wow, saan 87 na. 87 na po ang GSIS. Ilo-launch po natin doon yung tinatawag nating MPL or Multipurpose Loan Buyout Program. Marami pong mga empleyado, lalo na po ang mga teachers, ang nag-aabang po nitong program na ito sapagkat dito po binibigyan ng opportunity ang member na kung saan yung kanilang loans mula sa lending institution, mula po sa bangko, matataas na interest rate ang naipataw sa kanila, sila po ay papayagan na ito ay ilipat nila sa GSIS nang sa ganun po ang kanilang monthly amortization ay bumaba sapagkat pwede po silang mamili ng mas mahabang term, mas mababang amortization, and at the same time, mas mababa po ang interest kung ikukumpara po sa market ang ino-offer po ng GSIS. Ito po ay ilo-launch sa May 31. Kasama po dito yung tinatawag nating GSIS Digital ID. Yun. Kasi sa ngayon po, tayo po ay gumagamit pa ng ating UMID card. Pero pagdating po ng May 31, kagaya po ni Sir Ricky, na siya ay nag-access na ng kanyang GSIS Touch, makikita nyo na po doon by May 31 na kayo ay may GSIS Digital ID na po. Ayun, galing. Hindi na po natin kailangan pumunta sa GSIS para mag-enroll, para magkaroon ng ID, bagkus kapag ikaw po ay nag-register sa GSIS Touch, automatic po ikaw ay mabibigyan na po ng kaukulang digital ID. Digital ID. Yun. Galing. Appear. Okay. Po, i-introduce din po namin, sir, yung experience po na ninyo nung kayo po ay nag-download ng GSIS Oo, Touch, ang sir. bilis. Correct, ang bilis. Sabi Ang niya, bilis kwento nung niya, dinownload ko, mabilis. Correct ML. Oo. Napakabilis. Oo. At napakahusay ng app. At talagang up-to-date na ang GSIS. Up-to-date. Pinamamadali at para madali na ma-access ng mga tao ang kanilang Kanilang records. file. Ang kanilang records. Opo. Okay. Rachel, nako. Galing. Napakaraming informasyon pa pero limit natin dito kasi magiging regular na natin sa ating programa ang GSIS sa pamagitan ni Ma'am Rachel at ibang mga nagsasalita, mga official spokesperson Yes. dyan para makatulong tayo sa milyon-milyon ng mga members ng GSIS na nakatutok sa atin dito sa DCRH Kayap yan. Yan. Rachel, saludo kami sa inyo. Maraming salamat at sabihin mo kay President Vic, Yes. mabuhay po ang GSIS. Thank you very much. Thank you po, sir. Thank Maraming you. salamat Thank po. you. Thank you. Okay. Sa oras natin 4:43 na hapon, magbe-break po kami. At pagkatapos ng break, tutungo na tayo ng Nueva Vizcaya, ML. Ayo. mga bayan na malapit sa puso ni ML Gindon. Yes. Okay, standby po mga kaibigan. We'll be back.